Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. Mag-uumpisa ang part ng ating kwento sa pagdating ng umaga at pagtilaok ng mga tandang at may lambas na isang lalaki. Kagigising lang ng lalaki kaya siya ay medyo inaantok pa at ito ay napahikab. Mahusay, magsimula na tayo. Bigkas nito para mag-umpisa na ito sa paglilinis. Ang pangalan ko ay Yang Kai. Ako ay disipolo ng High Heaven Pavilion. Nagsimula akong magsanay dito ng 3 taon na ang nakakaraan, ngunit naabot ko lamang ang 2 yugto ng Tempered Body, sabi ni Yang Kai, dahil siya ang pinakamahina sa lahat ng disipolo ng High Heaven Pavilion at pinagchichismisan siya ng mga kapwa niya disipolo dahil sa 3 taon na at naabot lang nito ay 2 yugto, at ito ay hindi normal para sa mga disipolo at pangkaraniwan. Bulungan ni nga ibang disipolo kay Yang Kai, at nung marinig ni Yang Kai at pinagsasabi ng kanyang mga kapwa disipolo ay nalungkot ito at tinawag siya na pangkaraniwang disipolo, at napaisip si Yang Kai dahil ang mga nakasabay nito na mga disipolong kapatid ay tumaas na ang antas at pinalawak pa ang kanilang naabot tanaw at nakapasok na sa ibang pangkilalang mga sekta. Habang si Yang Kai ay naiwan at disipolo pa din ng pavilion, wala akong ibang nagawa kundi ang tumanggap ng trabaho sa paglilinis sa sekta habang ipinagpapatuloy ang aking pagsasanay, sabi ni Yang Kai sa isip nito habang patuloy itong sa paglilinis. Espesyal ang High Heaven Pavilion dahil sa matinding kompetisyon ng mga disipolo nito. Patuloy na pag-iisip ni Yang Kai, dito, ang malakas ay sumusulong, ang mahina ay aalisin. Ang mahigpit na batas na ito ay ipinatupad ng walang kamali-mali sa loob ng maraneng taon. Sa ibang sekta man lang ay nag-aabot ng kamay ang mga alagad sa pagkakaibigan, ngunit wala yun dito. Kung nais mong umakyat ng mataas, dapat ay literal mong tinatapakan ang mga balikat ng iyong kapatid na disipulo sa pagsasanay at lakad sa kanilang dugo upang maging kwalipikado. Patuloy na pagpapaliwanag ni Yang Kai sa estado na pinapatupad na batas sa kanilang sekta. Ang High Heaven Pavilion ay may panuntunan, ang mga disipolo na 14 na taong gulang pababa, anuman ang kanilang pagkakakilanlan, ay kukuha ng isang pagsubok na 3 taon upang magsanay. Sa mga taong ito, fully sponsored ka ng sekta kaya kailangan mo lang magsanay. Kung makakalampas ka sa Tempered Body stage sa loob ng 3 taon, pagkatapos ay tatanggapin ka sa iba pang mga kilalang sekta na may kahangahangang mga guro at magiging kanilang disipulo. Ngunit syempre, pinapayagan kang magsanay ng mag-isa kung gusto mo. Isa ito sa mga flexibilities ng High Heaven Pavilion. Ngunit para sa mga hindi makalusot, sila ay mapipilitang umalis o sila ay ibababa sa trial na disipulo. Hindi garantisado ang kaginhawaan. Kahit na hindi ako kumain o nakaradem ng lamig, dati pa nila ako sinusubukan paalisan. Obviously, ayoko na maulit yun. Pagsasalaysay ni Yang Kai sa mga kaganapan sa sekta na kung saan siya ay kasali. Kaming mga tao ay mayroon lamang ng ilang dekada ng buhay, dahil ang isang pagpipilian ay ginawa, ang isa ay dapat manatili dito, ang pagsuko sa halfway ay katawa-tawa. Sabi ni Yang Kai sa sarili nito para hindi siya sumuko sa nangyayari sa buhay niya ngayon. At makikita natin na may maraming disipulo ang patungo sa direksyon ni Yang Kai. Di ba si Yang Kai iyon? Sabi ng isa sa mga patungo kay Yang Kai na disipulo, at habang ang iba naman ay parang natatawa nang makita si Yang Kai. Yan ang trial na disipulo na si Yang Kai, sabi ng isa sa mga nag-uusap sa likod ni Yang Kai. Hanggang ngayon, nasa 2 yugto ng Tempered Body pa lang siya, sabi din naman ng isa pa sa mga kapwa disipulo niya. 5 araw na ang nakalipas mula noong huling hamon siya, ngayon ay isa na namang pagkakataon para hamanin siya muli, sabi ng 2 disipulo na may masamang binabalak kay Yang Kai. Isa laban sa marami, hindi iyon makatarungan, sabi naman ng isa na parang nag-aalala sa mangyayari kay Yang Kai kapag nilabananan nito ang napakaraming kapwa disipulo niya. Huwag mag-atubiling umalis, walang pumipigil sa iyo, masayang sabi ng isang disipulo sa isang na nag-aalala kay Yang Kai kanina. At makikita naman natin na binitawan ni Yang Kai ang hawak nito na walis upang umupo sa sahig at mag-meditate ito, habang ang mga kapwa disipulo nito ay nakapalikid sa kanya at nag-uusap-usap ang mga ito kung bakit siya umupo or kung nag-meditate ba daw siya. Yang Kai, iminumungkahi ko na itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong pagsisikap, sumunod lang, hayaan mo akong bugbugin ka ng kaunti pagkatapos ay pareho tayong magtitipid ng maraming oras, hindi ba? Pag-alok naman ni Disciple A kay Yang Kai. Tama iyon Yang Kai, pag-isipan mo ang nararamdaman namin, iba kami sayo pagkatapos na ang laban na kailangan pa namin ituloy ang pagsasanay. Pagsang-ayon naman ni Disciple B sa sinabi ni Disciple A kay Yang Kai. Pero kahit anong sabihin nila ay patuloy pa rin si Yang Kai sa kanyang meditation niya at maririnig natin ang tunog ng kampana na naghuhudyat na umaga na.
At minulat na niyang Kai ang mga mata nito at napasabi ng 9 na beses tumunog ang kampana, sa pagsikat ng araw mula sa kanluran, isang bagong araw ang dumating. Sabi ni Yang Kai. Napakaraming mga disipulo ang nakapaligid kay Yang Kai at lahat sila ay naghihintay ng kanilang turn para makipaglaban sa kanya kaya pagtayo ni Yang Kai ay napangiti naman ang mga nakapaligid na disipulo dahil mag-uumpisa na ang kanilang pinunta kay Yang Kai. Piliin mo ako, Senior Yang, ipinapangako kung dahan-dahanin kita. Sabi ng isang disipulo para mauna lang sa pagpili ni Yang Kai. Sabay siko naman ng isa rito at nagsabi na siya ang piiin ni Yang Kai para sa unang laban niya ngayon araw, hanggang lahat na ng mga nakapaligid na disipult na gusto makipaglaban kay Yang Kai ay nagbugbugan na para mapili ang ni Yang Kai na mauna sa laban nila. Yang Kai bilasan mo sa pagpili ng makakalaban mo. Sigaw naman ng naiinip na disipulo. Kaya napatingin rito si Yang Kai at napangiti ito sabay hagis ng walis nito sa langit kaya napatining ang ibang nakaabang sa laban sa ginawa ni Yang Kai. At makikita natin na ang dulo ng walis ay tumuro patungo sa isang medyo mataba na disipulo kaya naging masaya ito dahil siya ang unang lumaban kay Yang Kai ngayon araw. Si Che ay naging maswerteng bastado. Inis naman na sabi ng isang disipulo. Trial Disciple Yang Kai, ikatlong yugto ng body tempering. Ordinary Disciple Zhou Dingjun, ikalimang yugto ng body tempering. Pagpapakilala ng dalawa bago sila mag-umpisang lumaban sa isa't isa. Bago magsimula ang laban nila Joe at Yang ay ipapakita ko muna ang pagitan ng posisyon ng mga disipulo ng sekta. Mula sa core disciple na pinakamataas sa lahat ng disipulo at papunta sa trial disciple na pinakamababa na halos disipulong mga katulong lang nila sa paglilinis ng kapaligiran sa High Heaven Pavilion. Ang mga pangunahing disipulo ay pipiliin mula sa elite na disipulo, na kalaunan ay mamumuno sa High Heaven Pavilion, sabi naman ni Yang Kai sa ceremony nito. Salamat para sa oportunidad. Sabi ng dalawa sa isa't isa at sabay naman sugod ni Yang Kai sa kalaban nito at nagbigay ng mabibilis na suntok. Iyon ang long punch, isang discarding dapat matutunan para sa mas mababang antas ng disipulo, sabi naman ni Joe nang makita ang atake ni Yang Kai. Sabay siko naman ni Joe sa kamay ni Yang Kai at tinuhudin naman sinod ni Joe si Yang Kai sa kanyang tiyan kaya namilipit ito sa sakit. At si Joe naman ang sumugod kay Yang Kai kaya napaatras naman si Yang Kai kaya naiwasan nito ang atake ni Joe din kaya nagulat ito at si Yang Kai naman ang bumawi ng atake kay Joe. Crap! Naloko ako, hindi na ito mahalaga, sabi naman ni Joe sa sarili nito at sabay na sumuntok si Yang Kai at Joe Ding at naitulak nito si Yang Kai dahil sa malaking pagkakalayo ng lakas nilang dalawa kaya napatumba na lang din si Yang Kai. Mas mabilis talaga ang suntok niya kaysa sa akin pero sobrang hina at mahina ang katawan niya kaya madali ko siyang mapahamak kung hindi lang mas mataas ang level ko sa kanya ngayon ako ang nasa lupa, sabi naman ni Joe Dingjun pagkatapos niyang kay matamba sa lupa. Nagpasalamat naman si Joe Dingjun at pinabayaan daw siyang manalo ni Yang Kai. Sa tingin ba niya nanalo siya? I guess hindi pa niya narinig ang reputasyon ni Yang Kai, nagiging interesante na ito, sabi ng isa sa mga nanonood na mga disipulo. Hindi ba ako nanalo? Ginamit ko lang ay isang suntok para matamba siya, kaya panalo ito, tama ba? Ayon sa rules natin, dapat sumuko na siya dahil hindi na niya kayang lumaban, sabi naman ni Joe Ding sa isipan nito dahil narinig nito ang sinasabi ng mga nakapaligid na ibang disipulo. Again, paanyaya ulit ni Yang Kai kay Joe na maglaban ulit sila kaya nagulat naman dito si Joe Dingjun sabay sugod agad ulit ni Yang Kai sabay sipa nito sa mga paa ni Joe. Ito ay ang leg whip. Kaya ang leg whip ay maaring gawin sa ganitong paraan din. Sabi ulit sa isip ni Joe habang tinitigan nito ang atake ni Yang Kai. Sabay suntok niya naman sa mga paa ni Yang Kai at natamba na naman si Yang Kai sa ikalawa ang pagkakataon. Again, pag iniaya ulit ni Yang Kai kay Joe na maglaban ulit sila hindi sumusuko si Yang Kai ilang beses na patumba si Yang Kai pero paulit-ulit pa din na gusto niya labanan at matalo si Joe Dingjun kahit napakalayo ng agwat ng lakas nila. Ang Yang Kai na ito ay hindi kapanipaniwala, hanggat hindi siya nahihimatay, hindi siya susuko. Sabi ng isang disipulo, hindi ako makapaniwala na hinamon ako ng isang baliw, sabi naman ni Joe Dingjun nang paulit-ulit itong hinamon ni Yang Kai ng duel. Tumayo ulit si Yang Kai ay sumugod kay Joe kahit nabagbog na ng sobra ng katawan nito. Baliw ka ba? Kung hindi ka sumuko ngayon, mamamatay ka. Sabi ni Joe Dingjun kay Yang Kai. Sinugod ni Yang Kai si Joe at parang kinaban naman si Joe dahil parang nababaliw na ang nakalaban nito kaya hinito na lang ni Joe ito sa kanyang batok para mawalan si Yang Kai ng malay at nang matapos na ang walang hanggan na labanan nila. At makikita natin ang isang babaeng disipulo na nakamasid sa laban na nagaganap at nagsusulat ng report nito tungkol sa katapusan ng naging laban.
Ang nakamasid na babaeng disipulo pala ay isang disipulo ng Dark Hall ng High Heaven Pavilion at nakasama sa isang espesyal na task force. Nasa ilalim ito ng jurisdiction ng ikatlong elder. Dapat nilang itala ang lahat ng nangyayari sa loob ng mga pader kasama ang mga tunggalian ng bawat disipulo. Wala dapat mag-alala na hindi mapatunayan ang kanilang mga panalo at pagkamit ng mga puntos ng kontribusyon para sa mga anino. Ang Dark Hall ng mga disipulo ay itatala ang mga ito para sa iyo at ibuod ang iyong buwan ng mga talaan. At makikita natin ang sinusulat ng babaeng disipulo ay ang listahan ng kung ilang beses nang natatalo si Yang Kai at nakasulat rito ay 147 beses na. Namatalo ng tuloy-tuloy sa loob ng 147 beses, hindi pa nagkaroon ang High Heaven Pavilion ng ganitong disipulo, sabi ng babaeng disipulo na nakamasid lang sa laban na naganap. Marahil ito ay isang kahangalan ng isang tao, sabi ulit nito habang nakatitig sa nakalumpasay na si Yang Kai. At nagising na si Yang Kai sa matagal nitong pagkakatulog dahil sa pagkahampas ng batok nito kanina sa laban nila ni Zhou Dingjun. Wala akong natatinda ang nahimatay ako sa ilalim ng puno, paano ako nagising sa ilalim ng puno? Pagtataka ni Yang Kai pagkatapos nitong magising. Ito ay kakaiba, mayroon bang kahit sinong sapat na kalagkarin ako papunta dito sa lilim? Hindi pa ito nangyari dati. Tanong ni Yang Kai sa sarili nito na nagtataka kung anong nangyari habang wala siyang malay. At makikita natin ang bakas ng pagkalagkad kay Yang Kai. Direkta akong kinaladkad dito sa mga sugat kong dumudugo. Baka meron siya iniwan doon. Mas nasasaktan ako ngayon. Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito habang nakakaramdam ng kirot sa kayang likuran. At namalayan ni Yang Kai na may hawak siyang gamit na blood clotting cream. Ano ito? Tanong ni Yang Kai. Blood clotting cream. Ang gamit na ito ay nagkakahalaga ng 10 puntos ng kontribusyon sa High Heaven Pavilion. Hindi ko siya afford na pagwawalis lang ng sahig sa buong buwan. Sabi ulit ni Yang Kai. Itong pabango. Mabango ba ang gamit na ito? Tanong ni Yang Kai sa sarili nito. Kahit na hindi ko alam kung sino ang tumulong sa akin, ako si Yang Kai, ay babawi sa kanya sa hinaharap. Sabi ni Yang Kai para sa taong tumulong sa kanya. At makikita natin na bumalik na si Yang Kai sa kanyang silid at tinanggal ni Yang Kai ang kanyang kasuotan para gamutin ang kanyang mga sugat kaya naghanda ito ng tubig sa isang planggana at inilagay ang gamot rito. Ang blood clotting cream ay kapaki-pakinabang sa mga pisikal na pinsala ngunit kung i-dilute ko ito sa ganitong paraan kung gayon ang epekto nito ay maapektuhan ng husto. Ang gamit na ito ay napakahirap kunin, wala akong pagpipilian kundi gamitin ito ng mas maingat tulad nito. Nakakaramdam si Yang Kai ng sobrang sakit kaya napahiga na lang ito sa pagod at sakit. At makikita natin na may bagay na nagliliwanag sa may bandang batok ni Yang Kai at ito pala ay ang una na gamit ni Yang Kai. At bigla naalala ni Yang Kai ang laban ni Zhou kanina at parang nanaginip ito. Itong tanga na ito bakit hindi ka nalang sumuko? Sabi ni Zhou kay Yang Kai. Tanggapin mo ito Zhou Jun. Sigaw ni Yang Kai sabay suntok nito kay Zhou na ikinagulat naman ni Zhou. Kaya ko pang talunin ang sarili mo, wala na akong kinakatakutan sa mundo. Sabi ni Yang Kai na nagbigay ng ngiti sa kanyang mukha. At ito pala ay isang panaginip lamang na pinapakita sa kanya ng bagay na nasa batok niya. At isang itim na liwanag ang pumasok sa noo ni Yang Kai kaya bigla itong nagising sa kanyang pagkakatulog. Tinakot ko talaga ang sarili ko sa panaginip, sobrang kalokohan. Sabi ni Yang Kai sa bigla nitong paggising mula sa panaginip nito. 2 oras lang ako nakatulog. Sabi ni Yang Kai sa isipan nito sa gulat. Kaya nagligpit na lang si Yang Kai at tumayo na sa kanyang higaan. At kinuha ang bagay na gamit niya kanina para matulog at ito pala ay isang itim na bato. Bakit parang ang itim na batong ito ay parang iba ang pakiramdam, parang mas magaan ngayon? Tanong sa sarili nito. At biglang nagliwanag ang bato at lumabas ang isang itim na libro kaya biglang naihulog ni Yang Kai ito dahil sa pagkagulat nito pero dinampot din naman niya ito pabalik. Walang laman lahat at hindi madaling mapunit. Natagpuan ko itong itim na bato noong ako ay nangangaso sa kabundukan, hindi ko akalain na ito ay isang libro ngunit ang paggamit ng isang itim na libro ay walang slate. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa sarili nito. Dugo ay binanggit ang gintong katawan, hindi isang himala. Ngunit isang gintong walang kamatayan. Pagbasa ni Yang Kai sa mga biglang lumitaw na liwanag ng letra sa libro. Biglang sinara ni Yang Kai ang libro dahil nakaramdam ito ng nakakatakot na presensya rito. Ang mga salitang ito ay may nakakatakot na aura sa kanila. Sabi ni Yang Kai na pinagpapawisan ng malala dahil lang sa mga nabasa nitong mga letra. Ngunit na curious pa rin siya rito kaya binuksan niyang muli ang libro at binasa ang mga sumunod na mga salita. Mapagmataas na gininto ang katawan, namumuno sa bakod, di matitinag na espiritu, will it descend.
Pagtutuloy na pagbabasa ni Yang Kai. Di matinag na espiritu, will it descend? Naging libro itong itim na bato, may kinalaman ba ito sa panaginip ko kanina? Tanong ni Yang Kai sa sarili nito. Dugo ay binanggit, ang gininto ang katawan ay bumaba. Sige, subukan natin ito. Sabi ni Yang Kai at sinugitan ni Yang Kai ang kanyang daliri para ipatak sa libro ang kanyang dugo. At isang bilog na hugis ang lumitaw mula sa libro. At para itong waipo-waipo na patuloy sa pag-ikot. At isang maliwanag na ilaw ang lumitaw. Dugo ay binanggit, ang gintong katawan ay bumaba. Sigaw ni Yang Kai sa mga letra na nakasulat sa itim na libro. At ang liwanag na lumabas sa libro ay isa palang kalansay kaya nagulat naman rito si Yang Kai. Pinagtatawanan ba ko nito? How dare ang isang kalansay na maging arogante? Sabi ni Yang Kai habang pilit niyang inaabot ang kalansay na lumabas mula sa libro. At nang magtagumpay siya na maabot ang kalansay ay bigla itong pumasok sa kanyang katawan at naging isang liwanag na may gininto ang kulay. Kaya naman namimilipit si Yang Kai sa sakit pagkatapos na pumasok ang gininto ang kalansay sa kanyang katawan at unti-unti nitong nadudurog ang mga buto ni Yang Kai sa bawat piraso. At pagkatapos naman ay dahan-dahang nalilipat sa katawan ni Yang Kai ang kalansay sa kanyang katawan at ang dating puti na buto ni Yang Kai ay naging gininto ang buto. Kaya napasigaw naman sa sakit si Yang Kai sa proseso na biglang naganap sa kanyang katawan at mula sa kanyang tinitirahan ay rinig ito hanggang sa malayo na narinig ng ibang mga disipulo. Ang gintong walang kamatayan ay nagnanais na sakupin ang aking kamalayan at agawin ang aking katawan. Hinding-hindi ako yuyuko sa'yo. Galit na sabi ni Yang Kai sa paglaban nito sa kung anong nararamdam nitong sakit sa kanyang katawan. At biglang nawala ng malay si Yang Kai at pagkagising nito ay wala na itong nararamdaman na sakit sa kanyang katawan. Ano ba talaga ang nangyayari, what on earth at nasaan ang itim na libro na iyon? Sabi ni Yang Kai pagkagising nito. At nagulat si Yang Kai sa pagkawala ng sakit sa kanyang katawan. Pakiramdam ko mas malakas ang katawan ko kaysa sa dati, kumakas ba ang katawan ko? Para mga sugat ko nawala na, ngunit ako pa rin ay isang ikatlong yugto ng tempered body, walang dapat na anumang marahas na pagbabago. Sabi sa sarili ni Yang Kai. At hinanap ni Yang Kai ang itim na libro na hawak niya kanina. At nasabi niya ang salitang appear. At nagpakita sa kung saan ang itim na libro kaya nagulat si Yang Kai sa nangyari. Pag sinasabi ni Yang Kai ang disappear ay nawawala ang itim na libro at pag-appear naman ay lumalabas ito. Gawa ba ito sa Soulstone? Tanong ni Yang Kai sa sarili nito. Kapag ang daan-daang milyong multo ay nagtitipon sa kailaliman, at sa tulong ng napakaraming sigla ng tao, ay malilikha ang isang Soulstone. Dahil pagmamayari ko ang piraso ng kayamanan na ito, nangangahulugan ito na hindi ko lang madaling durugan ang High Heaven Pavilion, kundi matatalo ko pa ang bawat master sa buong mundo. Sabi sa sarili ni Yang Kai, ngunit kakaunti na ang lakas ko ngayon, paano ko babantayan ang kayamanan na ito? Pagsasanay upang maging mas malakas, ito ang tanging paraan para maprotektahan ko ang kayamanang ito. Naglakbay ako ng napakalayo at nagpakahirap na ako ng sobra para lang magsanay para maging malakas. Dahil nakuha ko ang itim na librong ito, maaari ko ring gamitin ito ng husto, marami rin itong pahina sigurado akong naglalaman ito ng mga mas maraming kayamanan sa loob. Tuloy-tuloy na sabi sa sarili ni Yang Kai. At makikita natin si Yang Kai na binuksan ang isang pahina ng libro at meron ulit itong nakitang gintong sulat sa loob. At nagsasabi na ipinangmalaki gintong katawan tempered body record. Ito ay pumapasok sa isipan ko. Sabi ni Yang Kai sa pagbasa lang ng nakasulat sa itim na libro. Kaya ito ang tempered body record. Ang sipa na ito ay mukhang madali ngunit sa palagay ko ay hindi ito ganoon, ito ay may napakahigpit na rehimeng dapat sundin at maaari lamang maging mga kasanayan habang nakaharap sa sumisikat na araw, sa silangan. Ibig sabihin, kalahating oras lang ang kaya kong sanayin araw-araw. Sabi ni Yang Kai sa pagsasanay na gagawin niya kada pagsikat ng umaga. Gabi na, kailangan ko ng matulog. Sabi naman niya habang humihikab ito sa bayhigan nito sa kanyang higaan. At pagsikat ng umaga ay paglabas na labas ni Yang Kai sa kanyang silid ay naghahanda na ito sa kanyang pagsasanay. Ngayon ay bago magbukang liwayway. Sabi ni Yang Kai sa isipan nito. At gumawa na si Yang Kai ng stance para sa kanyang pagsasanay at itinaas nito ang kanyang kamay paarap sa kanya at nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay at nakaramdam siya ng sakit sa kanyang katawan pagkatapos nitong gawin ang stance na tinuturo sa itim na libro. Iyon lamang ang unang tatlong hakbang ng pagtuturo ng 6 na palad, hindi ito kahit 1% ng record ng tempered body at nahihirapan na akong makapagpatuloy. Sabi ni Yang Kai sa sarili nito. Magpupersage ako. Pagpapalakas ng loob ni Yang Kai sa sarili nito. Kaya pinagpatuloy pa rin nito ang kanyang pagsasanay kahit na medyo nakakramdam siya ng sakit.
At biglang nakaramdam siya ng pagbabago sa kanyang katawan at pagkatapos ng kalahating oras ng kanyang pagsasanay ay tumaas ang kanyang level ng isa. Itong pakiramdam ng atmosfera. Nakalusot ba ako sa ikatlong bahagi ng tempered body at pumasok sa ikaapat na yugto? Tanong ni Yang Kai sa kaligayahan nito sa pagtaas ng kanyang antas. Ginamit ang 3 taon para ma-achieve ko ang ikatlong tempered body pero ngayon, sa kalahating oras lang, nag-broke through ako. Kalahating oras upang umabant ng isang antas ang tempered body technique na ito ay napakabisa. Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito. At biglang nagsuka si Yang Kai ng itim na likido mula sa kanyang katawan. Ito ba ang mga dumi mula sa aking katawan? Tanong ni Yang Kai. Ang pagsasagawa ng tempered body boundary ay makakatulong upang mabawasan at maubos sa katawan ng mga dumi sa bawat oras. Kahit na naranasan ko na ito dati ngunit hindi ganitong bilis. Sabi sa gulat ni Yang Kai sa dami at sa dumi ng naisuka nitong likido. Bagamat nakarank ako sa pagsasanay na ito ngunit hindi pa ako nakakagawa ng anumang tunay na pag-unlad sa teknik ng kamao ng tempered body record. Nakabuo lang ako ng 1% ng aktwal na resulta nito kaya kung makakamit ko ang 100% sa isang araw, ano ang mangyayari? Tanong ni Yang Kai sa kung gaano siya lalakas pagkatapos niyang maabot ang 100% ng resulta ng kanyang pagsasanay. At dito na po muna matatapos ang parte ng kwento natin ano kaya ang susunod na mangyayari kay Yang Kai sa mga susunod na araw habang ito ay nagsasanay ito. Salamat guys sa patuloy na pagtangkilik.